Yo, what's up mga kabrokabs? Ayan, panibagong araw, panibagong vlog na naman ng Lipag ni Kabang. Alright, araw na ito is, syempre, ipapakita ko sa inyo kung paano yung pagkontrol ko dito sa aking ampalaya sa mga sakit ng punggos, no? So, yung mga basic lang na natutunan ko based of my experience, pero not totally 100%, no? Si beginner rin tayo. Alright? So, shout out lang po sa iyong lahat. At, let's go na! So, ayan. Ito yung may mga malalang sakit dati. Tapos, nag-recover. Tapos, ayun na naman. Oh, papunta doon. Grabe. So, ang ginagawa ko po is, unang-una, nag-spray ako ng Lightin. Kahit anong fungicide, di pa rin. Tapos, yung iba binunot ko na. Kasi nga grabe na ang lala. No? Grabe na ang lala niya. Sa sakit katulad no. Tulad no. Grabe na ang lala niyan. Yang ano niyan. Ang dahon. So, ito binunot ko. Pero yun ang malaking mali ko, no? Binunot ko siya na dito pa lang. Hindi pa nakaakyat sa taas. Dapat pala nirecover ko yun. Hindi ko binunot kaagad, no? So ang ginagawa ko, dahil hindi nadala sa Lightin, mga fungicide, ito, diniligan ko lang ng asin at chlorine. Shout out kay Idol Jupel the Farmer, no, sa pag-share ng inyong kaalaman, no. Maraming salamat po. Yung iba, ini-spray. So, yun na naman ang itatry natin, no. I-sprayhan natin ito kasi malala na to. No. Yun yung una kong ginagawa kung paano siya i-cure, no? Ito, chlorine. Chlorine yung tinira ko dito. Kung mapapansin nyo ito, ayan, may ano na siya, yung sunog. Kasi nga, yung dahon niya, pinatay na ng chlorine na may punggos. Yung mga dahon na may punggos. Tapos dito sa taas, kung makikita mo, ayan, sa talbos niya, ang ganda na. Ang ganda na. So, nag-recover na siya. Yung iba, hindi pa gaano. Ayan. Kasi yan yung mga, ito yung mga puno na grabe. Yung mga sakit. So, kaka-recover pa lang. So, ito rin ang yung napansin ko. Kapag yung palaya may sakit na punggos, nako, mas active siya pag nag-aabono. Mas lalo siya nag-active, no? So, ang technique niyan, doon muna tayo sa cure. Kung paano natin siya ibalik sa dati na maganda ang dahon, maganda ang talbos. So, gagamutin muna natin. Tapos yung sa kanyang sa abono, wag muna natin masyado siyang lagyan, no? Wag muna masyado nating lagyan para yung nilagay natin na dito na anong tawag ito, chlorine at asin, yun yung masisip-sip talaga niya. Talagang sunog yan, no? Ito grabe to. Pero sa dulo niya, no, ganda na, oh. Ayan, oh. Ganda na ang talbos. Pero dito wala yan. Nakwinta. Ayan, oh. Yung punggos dito na umaatake. Grabe, ang dami. Oh. Kalahati. Kalahati. Tapos, diba, may sunog na. Siyempre, yung punggos, di yan mawawala. Diyan pa rin yan. Sa dahon. No? Aakyat yan at aakyat. Katulad nito.
So ang gagawin natin para hindi siya aakyat, to napakagandang dahon na oh. Maganda na yung dahon niya. Para hindi siya aakyat, gawin natin is ito, kunin natin to. Itong mga may sakit na dahon, no? Kunin natin, tapos ating susunugin o itapon sa sapa sa malayo. So yan, yan yung technique para hindi naakyat po yung ano niya, yung sakit. Right? Yan. Tapos pagkatapos mo dito gamit ng gunting, tapos gumamit ka na naman doon, ginamit mo ng gunting, syempre agad na mag-disinfect, no? O mag-spray ng fungicide pagkatapos natin gubit-gubitin yung mga sanga dyan na wala nang kwenta. Kasi yung fungus kumapit dito, tapos doon, tapos nagkuha ka pa doon, nakating ka pa doon, yung fungus na mula dito papunta doon, no? Sa hangin din, nadala din ni fungus kahit galing doon, kasi itong sakit na to galing to doon. So ang pabor ng hangin papunta dito, kaya ang nangyari ito, tamaan sila. Ganon yon, kumbaga virus, no? Tapos dito, ang ginagawa ko naman is nag-ano ako dito, pinahiran ko ng Fungitox ito ang puno. Itong puno, pinahiran ko ng Fungitox para yung ano niya hindi naaakyat yung fungus, yung sakit. Ganun lang po ang aking ginagawa. Yeah. Ito na yung mga dahon niya sa dulo. Maganda na. Tapos dito talaga, wala na talaga yung dahon, no? Wala na. Tanggal talaga yan. So ito, pansinin nyo, ito. Umakyat na naman siya dito. Dito. Pero sa dulo, wala na. So ang gawin natin, kung saan yung dahon na may sakit, yan, kukunin natin. Yan. Kukunin natin yan. Ibali ng makalbo yan, no? Importante is gagaling siya. So ito yung mayayari kapag di mo na control si fungus katulad nito. Siyempre marami tayong iba pang tinatrabaho. So minsan punta lang tayo dito, dilig, tapos mag-abono, harvest, spray kung ano, i-spray natin, foliar. So kadalasan na napansin natin is uod lang. Yung pinapansin natin, bunga, maganda bang bunga, yun lang. Pero kailangan pala be proactive at ito, kunin talaga to. Kasi napapansin ko po, pag hindi mo kahit na ano na to, mamatay to siya sa chlorine, ano ba yung pang fungicide nyo, kahit mamatayan, sa ano lang pala, panlabas. Tapos aakyat pa talaga yan. Ayan o. Oh, di ba? Umakyat. Kaya kailangan talaga nakunin talaga dito sa baba yung may mga sakit. Ano? Ito yung napansin ko. Yan. Kasi yung ginawa ko doon, kaya yun nag-cure siya kasi ginagawa ko, tinatanggal ko dito. Una dyan, dito yan eh. Dito. Yung mga dahon dito. Tapos hanggang dito. Kinuha ko. Pagdating dito, yung dahon niya, ayos na. Ayan. No? Ang mali ko doon, kala ko okay lang. Wala na. Kasi masusunog na yung dahon.
Hindi pala. Dapat pala kukunin to. Yun. Hindi naman tayo sa nagmamarunong. Beginner lang po tayo. At sinishare ko lang po ito para sa mga ibang farmer natin na baka magkaroon ng mga may sakit na ganito, tapos katulad sa akin, binunot ka agad. Tapos yan, pinalitan. Sayang pala yung ano. Dapat mula pa lang dito, ginagamot na natin. Pag nag-ampalaya talaga tayo, dapat focus. Huwag kayong tutulad sa akin. Daming business. Wala namang alam. Right? So, hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa iyong panonood. At God bless. So once again, this is Bro Cubs and welcome to my channel.